hindi po tayo tumigil sa atin pong paghakbang. Kung hindi lang sana ito napigilan o nangadlangan ng mga pangyayari po sa buhay, ng mga taong nakapaligid sa atin, at minsan tayo rin po ang siyang nagiging dahilan kung bakit po sa halip na maranasan natin yung magagandang bagay, tayo mismo ang pumipigil because we have a lot of excuses. Ano ang feeling ng may gusto kang sabihin pero hindi mo masabi? Meron kang gustong gawin pero hindi mo magawa. Sa umaga pong ito, ang title po ng message po natin, Sino ang humahadlang sa iyo? Sa Galatia chapter 5, verse 7, kayo ay tumatakbo noon ng mabuti. Sino ang humahadlang sa inyo sa pagsunod sa katotohanan? Kayo ay tumatakbo noon. May comparison. Bakit yung ginawa ninyo noon, hindi nyo na ginagawa ngayon? Sino ang pumipigil sa inyo? Isa-isahin po natin na posibleng ito ang dahilan at sila ang hadlang. Pamilya mo ba? Posible rin po na maaaring pamilya natin ang siyang nagiging hadlang o pumipigil sa atin para mangyari yung layunin ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Tingnan natin sa teksto. Hinahanap ko po ang aking mga kapatid na nagpapastol ng aming kawan, tugon niya. Saan ko po kaya sila makikita? Sinabi ng lalaki, umalis na sila at ang dinig ko'y sa Dotan pupunta. Sumunod si Jose at natagpuan nga roon ng mga kapatid. Malayo pa siya ay natanaw ng mga ito at nagkaisa silang patayin siya. Hinahanap po ni Joseph ang mga kapatid niya dahil nag-aalala siya kung nasaan sila. Hinahanap po ni Joseph at nagtatanong po siya kung nasaan yung mga kapatid niya sapagkat gusto po niya na sila'y makasama. Pero ang hindi po niya alam, yung mga kapatid po pala niya ay nagkaisa na para siya'y patayin. Pamilya niya mismo ang humahadlang doon sa plano ng Diyos sa buhay po ni Joseph. Pero hindi po ang mga iyon daw ang hadlang o naging hadlang para hindi daw po mangyari yung layunin ng Diyos sa buhay po niya. At para patunayan ko po sa inyo na hindi po iyon ang plano ng Diyos sa buhay po ni Joseph, sa Genesis 50, tingnan niyo po, lumapit na lahat ang kanyang mga kapatid at yumuko sa harapan niya. Kami mga alipin mo, wika nila. Ngunit sinabi ni Jose, huwag kayong matakot, hindi ko kayo paghihigantihan. Masama nga ang inyong ginawa sa akin. O hindi plano yun ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay walang plano na masama sa sino man po sa atin. Amen. Pero yung mga kapatid po niya, yun po yung plano dun sa kapatid po nila. Para po mahadlangan nga po ang plano ng Diyos sa buhay po ni Joseph kung ano yung gagawin sa kanya. At ang sabi po rito, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan at dahil doon ay naligtas ang marami. Magkaiba po mga kapatid yung plano ng Diyos sa pinahintulutan ng Diyos. Amen. Magkaiba po yun. Kasi kapag po plano, yun po kailangan mangyari. Pero yung pong pinahintulutan, permissive will, ang ibig sabihin po ron, ikaw ang may gusto, pinayagan na lang ng Diyos para makita mo kung ano yung resulta ng desisyon mo. Minsan inaalaw tayo ng Panginoon kahit hindi iyon ang kalooban niya para po sa atin. Pinangyayari niya yung bagay na gusto niya, hindi yung gusto natin rather, at hindi po yung gusto niya. At para po ma-realize natin na mali yung naging desisyon natin, dun po sa outcome, batapos po na mangyari yung ginawa po natin. At dito po, pinahintulutan po iyon ng Diyos for them to realize na yung pong ginawa nila sa kanilang kapatid ay hindi po maganda. Now, mga kapatid, kahit parang masalimod po ang nakikita ninyo na nangyayari sa buhay ninyo ngayon, at ang pamilya nyo po ang nakikita nyong nagiging hadlang para po dito. Kung ikaw ito, kapatid makinig ka, huwag kayong masisiraan ng loob.
Kung may plano po talaga ang Panginoon o ang Diyos sa buhay mo, walang pwedeng makapigil sa Diyos sa layunin niya sa inyo. Kahit pa ang haharang ay ang sarili mong pamilya o maging sino mang tao. Tanging ikaw lang sa sarili mo ang pwedeng pumigil nito kapag sinabi mo na ayaw mo. Pero hanggang nandun po yung willingness mo at umaayon ka sa direksyon and plan ng Panginoon, wala pong pwedeng makapigil dun po sa plano ng Diyos para po sa bawat isa po sa atin. Now, to confirm that, na sinasabi ko sa inyo, na posibleng pamilya natin ang pwedeng maging hadlang, tingnan nyo. Sapagkat naparito ako upang papaglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae, at ang kaaway ng isang tao ay kanya ring kasambahay. So mismong ang Panginoon, Jesus ang nagsabi. So asahan po natin na ito ay mangyayari. At kung kayo po ang nakakaranas nito, pasalamat po tayo sa Diyos. Dahil ito lang po ang nagpapakilala at nagpapatunay na naiiba ka kaysa sa kanila. Maliban lamang po kung ang lahat ng pamilya natin ay nakakilala. Amen. Kung iba ang pananaw mo kaysa kanila, iba po yung gusto mo kaysa sa gusto nila, iba yung pinaniniwalaan mo sa pinaniniwalaan nila, hindi ho pwedeng hindi kayo magkaroon ng clash o ng pagtatalo. Amen ba? Dahil sa mga ilang bagay na magkasalungat po kayo. Dahil diyan din po, may mga bagay din po na hindi kayo mapagkakasunduan. Kaya nga ini-encourage nga po tayo, hindi nyo po alam yung pong sa Joshua 24:15. Kaya yung word ng Panginoon, ini-encourage tayo, as for me and we will serve the Lord. Napakahalaga mga kapatid, sapagkat sa oras na hindi natin nakasama ang pamilya po natin sa paglilingkod sa Diyos, then definitely sila po ang pipigil sa atin. Sila mismo ang magiging kalaban natin sapagkat magkaiba na nga po ang pinaniniwalaan natin. Kaya nakikita nyo, lahat ho ba ng pumupunta sa church, solid, family, magkakasama? Hindi. Bakit hindi sila magkakasama? Kasi iba-iba po ang kanilang mga gusto. At hindi ho basta lang ito mangyayari sa isang tao not unless ang Panginoon ang magbukas ng kaisipan nito. Hindi ho tayo kasi mga kapatid. Okay? Kaya nga sabi ko nga sa inyo, kapag ang Diyos ang tumawag po sa sino man sa atin, at talagang ikaw, yung pinipili ng Panginoon para pumapa sa Kanya, wala hong pwedeng makapigil sana. Sa totoo lang. Pero alam naman natin, realidad, napakaraming pwedeng gamitin ng kaaway. Yung mga circumstance ng buhay ay pwedeng gamitin yan para po tayong mahadlangan, para po hindi mangyari yung purpose ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa totoo lang, kung pinayagan lang po natin ang Diyos from the start, nung makakilala ka sa Panginoon at inalaw natin ang Panginoon na siyang kumilos at sumunod lang tayo sa kalooban niya, I do believe mga kapatid, napakalayo na ng ating narating. Napakarami na sanang karanasan at magagandang bagay ang naganap sa buhay natin. Pero hindi po nangyari agad at once sapagkat yun po, marami pong naging hadlang at doon tayo napipigilan. At isa po roon nga ay walang iba, kundi po ang atin pong pamilya. Amen mga kapatid. So again, kapag hindi natin nakasama ang pamilya natin, sila ang gagamitin ng kaaway para pigilan tayo. Kaya as much as possible, kaya nakakatuwa yung pong makikita nyo, buong pamilya, tatay, nanay, pati ang mga anak, hindi pumapayag na hindi sila magkakasama. At itinuro ko na po sa inyo yan mga kapatid, kung natatandaan ninyo. Kaya kapag nakita nyo, kapag nung Old Testament, kapag may isa na miyembro ng pamilya ang nagkasala, ano sinasabi? Pinapapatay lahat ng Diyos. Pinapapatay lahat sila, walang itinitira. Si Achan, lahat ng pamilya niya.
Si Ekan lang ang gumawa ng kasalanan, pinapatay yun. O bakit? Sapagkat ayaw ng Panginoon na meron pa within that family ang lalabas na ganun po ang klase ng espiritu. So tapos makikita nyo po roon, di ba? At silang lahat especially sa Acts, sabi niya, lahat sila, si Lydia, pati ang kanyang pamilya ay naglingkod sa Diyos. Si Loisa, yung nanay Lola, si Loida, si Loisa, at saka po si Timothy. Sila pong pamilya halos naglilingkod sa Diyos. Wala pong isa na nahihiwalay sapagkat kung merong isa sa pamilya ang hindi natin makakasama, iyon ang maaaring gamitin ng Panginoon para po hadlangan tayo. Hindi naman natin sila pwedeng baliwalain, to be honest with you. Part yan ng pamilya, miyembro yan ng pamilya. Hindi pa pwedeng naapektuhan siya nang hindi tayo maapektuhan. Amen. So yan po ang isa sa pwedeng maging hadlang. Pangalawa, na pwedeng maging hadlang, kawalan o kahirapan. Tama ba hindi? Ito po, tingnan nyo. Sa John 6:5, tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating napakaraming tao. Tinanong siya ni Felipe, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ng mga taong ito? Sumagot si Felipe, kahit na po halagang 200 denaryong tinapay ang bilin ay di sasapat. Look at the word, hindi sasapat. Para makakain ng mga kakaunti ang mga tao. Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, meron po rito isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na si Bada at 2 isda. Ngunit gaano na ito? Look at the word. Hindi sasapat. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Hindi sapat. At dahil hindi sapat, kulang, hindi na po nila magawa yung bagay na pinagagawa sa kanila ng Diyos. At madalas, mga kapatid, na dahilan ng mga tao, maging ng mga kapatiran kung bakit hindi sila makasunod sa Diyos at hindi po sila makasambat, makapaglingkod. Kawalan. Bisya, pasensya na, hindi kami nakarating noon linggo. Bakit? Wala ko kaming pamasahe. Kakapusan, kawalan, kahirapan ng buhay. Isa sa dahilan na pwedeng pumigil sa atin para mangyari yung pong kalooban again ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi po sila makakilos. Hindi po sila makagalaw. Kaya kahit po linggo, kailangan nilang maghanap buhay. At hindi naman po natin sila masisisi. Pero alam po nating lahat na hindi iyon ang kalooban ng Panginoon. Amen. Church, bakit hindi po natin hayaan ang Diyos? Ibigay po natin sa Kanya yung kaunti na nasa sa atin at hayaan po natin na ang Diyos ang magparami. Huwag po natin gayahin si Philip na hindi sapat. Of course, yun po yung totoo. Pero huwag sanang yung kakulangan at kahirapan ang maging dahilan para po mapigilan po tayo sa bagay na pwede nating gawin at ilapit sa Panginoon kung ano man yung ating sitwasyon. No one can help us, right? Only God. Kanino mo ilalapit yung kondisyon mo at kalagayan mo? Sinong pwedeng makaintindi at makaunawa sa iyo? At sinong taong hihipuin ng Panginoon para i-meet yung pangangailangan mo? Amen po ba, mga kapatid? Pero it's all up to us. Kasi kung talagang nandun ang heart mo, anuman po sanang kondisyon o sitwasyon, hindi ho tayo pwedeng mapigilan ng mga iyon sapagkat nasa puso mo ay ang sumamba sa Panginoon. He is your priority. Amen. At dyan din tayo tinitingnan ng Panginoon. Ano ba talaga, anak? Minsan, yan po ay pinapayagan din ng Diyos. Dahil tinitingnan ng Panginoon, yan lang ba ang pwedeng maging dahilan para lang hindi ka makasamba sa akin dahil kapus ka sa lahat ng bagay. Kung talagang naroon ang puso mo, gagawa at gagawa ka ng paraan para mangyari kung ano yung pong desire mo. At kapag nakita ng Panginoon, nag-i-struggle ka sa area na yon, and yet, naroon po yung paghahangad mo na makasamba sa Panginoon. Hindi ho kinukulang ang Diyos ng kaparaanan para katagpuin tayo sa ating pangangailangan. So alam nating hindi sapat, kaya ibigay natin sa Diyos
na sapat sa lahat ng bagay. 1 Peter 5:7, ano nakalagay? Nawalan ako ng monitor. Ipagkatiwala nyo sa Kanya ang inyong kabalisahan sapagkat siya ang kumukupkup sa inyo. Ipagkatiwala nyo sa Kanya ang inyong, ano ba yung bagay na nagbibigay ng alalahanin sa iyo? Ano yung bagay na siyang naghihinder sa iyo? Kaya hindi ka makapokus doon sa bagay na gusto mong gawin sa buhay mo. Ang sabi ron, kung nababalisa ka, sabi, ipagkatiwala nyo sa Kanya. Sa Kanya. Amen. Sapagkat siya ang kumukupkup sa inyo. May kumukupkup sa atin na siyang nakakaalam ng dapat niyang gawin. Amen. So huwag kayong mabalisa. Ano sabi ng Panginoon doon? Ipagkatiwala nyo sa Kanya ang inyong kabalisahan. O sa Philippians 4:6, ano naman ang sabi? Huwag kayong mabalisa tungkol. Sa halip ay hingin nyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may at bungat sa kayamanan niyang hindi nauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. May promise, amen? He owns everything. Hindi lang natin alam how we position ourselves, who we are before the Lord. Sa totoo lang. Sabi niya, humingi kayo. Inaalaw niya tayo na humingi sa Kanya. Hindi Kanya papayagan, sabihin niya sa iyo, humingi ka, na wala ho siyang kapasidad na ibigay sa iyo kung ano man yung hinihingi mo. I will not encourage you to ask me something na hindi po ako capable to meet kung ano man po yung hinihingi mo sa akin. Hindi niya gagawin yon. Kaya niya sinasabing humingi kayo sa Panginoon sapagkat nandun po yung willingness din ng Diyos na ibigay din sa atin kung ano man yung ating hihingin. And at least, malinaw sa atin kapag tayo tumanggap kung sino ang nagbigay. Amen? Nagkaroon ako ng dahil binigyan ako. Binigyan niya ako dahil ng tuloy nyo. Nang hingi ako. Hindi ka naman bibigyan nang hindi ka nang. Aba, hindi po pwedeng ganon. Bibigyan kita, hindi ka nang hihingi. Kahit hindi ka naman manghingi, kung alam ko na mayroon kang pangangailangan, ako na rin mismo mag-i-initiate na ito ay ibigay. Amen. Pero mas masarap ang pakiramdam na ikaw po ay humihingi. Amen. Dahil yun po ay gesture na nagsasabing nakadepende ka sa Diyos. Lord, ikaw ang aking kailangan. Ikaw lang ang pwedeng makatulong sa lahat ng aking kalagayan. Kahit anong sabihin natin dito, kapatid, pag hindi malinaw sa inyo that Jesus, ito word, He is our Jehovah, ay duktungan. He is our Jehovah. Jehovah Jireh means our God who provides. So, ibig sabihin, siya po yung provider natin. Amen. Pag provider, ipoprovide niya kung ano man yung kailangan natin. Amen. Provided lang na hinihingi natin at sinasabi natin yung tunay nating kalagayan. At hindi naman nakakahiya ang lumapit sa Kanya sapagkat siya mismo ang nagsabi, humingi ka. Amen. Ang nakakahiya, yung hindi ka naman niya sinasabing humingi, hingi ka ng hingi. Yung sinasabi niya, huwag kang lumapit sa akin, lapit ka ng lapit. Yun yung nakakahiya. Pero kung siya mismo ang nagsasabi, humingi ka, lumapit ka sa akin, bibigyan kita, then walang problema on your side. Amen? Parang, sa bagay, hindi naman kayo kinukulang, kaya hindi ito para sa inyo. Sagana kayo sa lahat ng bagay. Amen? Alam kong meron kayo. Hindi ko naman makita ang kakapusan kayo. Tinan mo mga itsura nyo, parang talagang hindi naman kayo kinakapos sa lahat ng bagay. Tama ba? Tinan mo nga katabi mo. Sasabihin bang kapos yan? Kapos siguro yan sa pagmamahal, pero hindi sa pera. Amen? Ano yung una nating hadlang?
Baka pamilya? O ano yung pangalawa? Kawalan? O ito yung pangatlo, kapatid. Posible din. Mga pagsubok ba? O, tingnan natin. Pag sinabing pagsubok, general na po ito. Sa Gawa 16:22, dinaluhong sila ng mga tao at matapos pahubaran ng mga pinuno, sila'y paulit-ulit na pinahagupit. Saka'y pinabilanggo at pinabantayang mabuti. Ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at ipinangaw ang mga paa. Verse 25, nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umawit ng mga imno at nakikinig naman ng ibang mga bilanggo. Kaginsa-ginsa'y lumindol ng napakalakas, anupat na yanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Pagdakay na buksan ng mga pinto at nakalag ang tanikala ng mga bilanggo. Dito mga kapatid, akala po nila, sa paraan po na yon, mapipigilan nila sila Pablo at Silas na gawain yung ipinagagawa ng Diyos. Pagsubok lang ba ang magiging hadlang sa atin para huminto tayo sa mga gawain? Kasi hindi mo na kaya, ang hirap na ng kalagayan mo, parang hindi ka na makaalis sa ganitong sitwasyon. Church, sa tingin po ninyo sa kalagayan ng dalawa na nasa kulungan, nakatali ang paa at kamay, sa tingin nyo, makakalabas pa sila sa sarili nilang pamamaraan? They're being chained. Hindi lamang po may rehas sa kanila pong harapan, yung pong kamay nila at paa ay nakaposas o nakatinikala. Ano ba yung word? Nakatanikala. Amen. Amen. So, hindi po, mga kapatid, sa natural, parang mahirap po silang makalabas doon. Amen. Makaalis doon. Kasi pinasok pa sila doon sa kaloob-looban to make sure na hindi talaga sila makakaalis. Di ba? O, pero mga kapatid, alam niyo kung ano nangyari? O, nakalabas ba sila? Nakalabas ba sila? O, di ba? Kasi mga kapatid, yung imposible sa iyo, posible sa Diyos. Yung iniisip mo na hindi mo na kaya, kaya ng Diyos. Yung hindi mo kayang gawin, gagawin yan ng Diyos para sa iyo. Amen. Kaya nga minsan, again, ulitin ko yung word, inaalaw tayo ng Panginoon doon sa sitwasyon na hindi mo na kaya sa sarili mo. Dahil meron po tayong tendency hanggang kinakaya't kaya mo, gagawa ka ng paraan para dito. Okay? At hindi ka pa magdidepende sa Diyos para tulungan ka sa sitwasyon mo. Pero ito po ang Panginoon para lang ma-realize mo na may pagkakataon, meron kang limitasyon, meron kang hangganan. Set ka ng Panginoon doon sa isang sitwasyon na makikita mo na wala ka nang nakikitang way out para po maka-escape pa doon sa sitwasyon na yon. And yet, tingnan nyo, yung imposible, ginawa ng Diyos, posible. O ano nangyari? Yung tanikala, hindi ba? Yung tanikala, natanggal saan? Sa kamay. Yung pong, balikan natin yung teksto. Balikan natin. Asan na ba? Andiyan ba? Yan. Pagdakay, nabuksan ng mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng mga bilanggo. Sino nagbukas ng pinto? Guardia? Sino nagbukas ng pinto? Sino nagtanggal ng tanikala? O, kapatid, hindi po tayo kayang hadlangan, mga kapatid. Hindi ang rehas o tanikala ang maaaring maging hadlang para pigilin nila ang sinuman na ginagamit ng Diyos para sa kanyang tarian. Hindi po tayo kayang hadlangan ng mga yan, maliban lang sa sarili natin. Lagi pong ang hadlang, tatandaan niyo ito sisingit at isisingit ko. Hindi yung mga bagay na binabanggit ko. Ang laging malaking factor dito na hadlang, ikaw. Kapag sinabi mong, hindi ko na kaya. Kapag sumuko ka na sa sitwasyon mo, wala nang pwedeng gawin ng Diyos sa iyo dahil doon pa lang, ibinigay mo na. At sinasabi mong,
ayoko na. Even ang Diyos, parang sinasabi mong, wag mo na rin akong tulungan. Amen? Tatandaan niyo po yan. Sa lahat ng pangyayari sa buhay po natin, negatibo man po o hindi, basta tama po ang pagtugon natin dito, doon kumikilos ang Diyos para tulungan tayo. Ulitin ko, anumang sitwasyon, negatibo man o positibo, mga kapatid, basta tama o negatibo man ito, basta tama ang pagtugon natin dito, doon kumikilos ang Diyos para tulungan tayo. Ano lang ba ginawa nung dalawa? Nanalangin, ano pa? Saan ka nakakita, kapatid, na nasa loob ka ng kulungan, ay nakuha mo pang kumanta? Di ba? Attitude. Ako, pwede kapatid, laging manalangin. Halimbawa, yung nakulong ka, iyon, automatic yun, talagang magpe-pray ka eh. Kasi experience ko yan eh. Nung ako ay napasok sa kulungan sa Riyadh, doon sa kanilang, sa malaking kulungan nila, ay wala talaga akong ginawa kundi manalangin. Bakit? Kasi nga, iniisip ko, ako ba makakalabas pa? Pero hindi ko nagawang magpuri sa Diyos na umaawit. Hallelujah. Bawal pa. Sa totoo lang, ang manalangin doon, di ka pwedeng nakaupo. Pag nakita ka nung mga gwardiya doon na nakaupo ka, ikaw na lang mag-isa. Kahit hindi bumubuka bibig mo, tatanungin ka, ba't di ka pa nakahiga? Tulog na! Sleep! Kaya doon, kung manalangin ka, nakahiga. Nananalangin ka. Ito pa, isang matindi, nakaranasan ko ron. Yung mismong kasama ko sa kama. Magkatabi lang kami. Nasharean ko pa eh. Ang totoo nun, yung asawa nun, dahil nga naging magkaibigan kami, yung asawa nun, Julie ang pangalan, ginawa ko pang ninang nung anak kong si Joshua. Naging magkaibigan kami. Isang Biyernes, kinuha siya ron sa higaan. Pagkakuha po doon sa higaan na yon, hindi na po siya nakabalik. Yung pala, pinugutan na ng ulo. Kita nyo? Na-surprise ako. Nagtagal pa ako nung pugutan siya ng ulo eh. Ano gagawin mo kapatid nung malaman mo, katabi mo pa, pinugutan ng ulo? Yung pong aking kaso ano rin po yun eh, punishable by death din yun eh. Di ba? Blasphemy sa kanila yun eh. Sino ang makakatulog ka pa ba? Yung katabi mo hindi na nagbalik sa kama dahil pinugutan na ng ulo. Tapos ikaw hindi mo rin alam kung sino. Sa totoo lang, alam niyo mga kapatid, buti hindi ako na-trauma eh. Sobra nervous na inaabot mo ron tuwing araw ng Biyernes. Ang iniisip mo na lang, may mga galing na Saudi dyan. Sila Kuya Jerry, kapatid, ang araw ng Biyernes doon, bigla na lang papasok sa kulungan yung mga pulis. At hindi sasabihin kung sino dadamputin. Kaya kami ngayon, may mga kaso, ang Huwebes pa lang, sinasabi namin, Lord, ibalik mo na uli ng Lunes, huwag nang badal ng Biyernes. Dahil puro nervyos. Papasok na ganyan, hindi nyo alam, biglang ikaw na lang pa. Kasi kaya hindi sinasabi kung sino dadamputin, pwedeng magwala ang tao eh. Papatayin mo na rin ako, magkapatayan na tayo rito, lalaban na ako. Kaya hindi nila sinasabi kung sino yung dadamputin. Pag tinapatan kang gano'n, akala mo gaganong-ganon lang, bigla kang dadambahin. Ala ka na, hindi ka na makawala. Kung nasa isip mo, ikaw, sa Biyernes, ako napapatay, ako nakukunin ito, papatayin. Maghahanda na ako na, sige, sino lumapit sa akin, patayan na tayo. Di ba, mapaghahanda mo pa, yun ang ayaw nila. So, ba't siningit ko ito, mga kapatid? Yung mga ganong sitwasyon, di ba? Kahit daw negatibo, kapag tama ang ating pagtugon, nandun, isipin nyo, alam nyo ba mga kapatid, meron nauna sa akin, kung kilala nyo yun, si Willie Pagdanganan. Okay? Ganito rin po ang kaso sa akin. Isipin nyo, mata lang puro ng walang latay. Lahat ng parte ng katawan nun, pinalo. Halos tuwing Biyernes, pinapalo. Kasi hindi kaya po ng one time napalo, hindi kaya ng one time napalo. Kung halimbawa, ang palo sa'yo 120 slashes,
O, 40-40 lang nila gagawin yun kasi hindi mo kakayanin. Yun lang 40, iihi ka eh. Iisa lang tinatamaan. Yung pong napakaliit lang ng pamalo, ganyan lang. Oh. Pero meron po siyang bitling dito. Meron po siyang, para hindi sumasabog yung pamalo, meron po siya ritong parang alumino na nakabitling na ganon. Oh. Tapos yung isa lang ang tinatamaan. Yung hampas na yon na paulit-ulit, napakabilis palang uminit. Iinit yun hanggang sa puputok. Puputok yung balat mo, tapos dadaling ka na sa loob. Kulay talong, alam niyo yung kulay talong? Yung, ano bang kulay yung talong? Violet. Violet. O di makikita mo, nakikita namin kung paano hinahampas. Nakaganyan lang sa pader lang ganyan. O andyan yung kulungan namin, nakaganyan. Tapos hinahampas na gano'n. 1, 2, 3, binibilang 40. O biro mo unti-unti gumagano'n sa hirap. Tapos nakikita mo, basa yan, umiihi na pala. Nakasalang ako sa gano'n. 80 yung sa akin, 80. 80 yung sa akin eh. Alam niyo ba kapatid? Tingnan niyo. Dahil tama ang pagtugon ko, hindi ako nahampas kahit isa. Nakauwi ako ng maayos. Opo. Totoo lang. Sa totoo lang, inilabas po ako ng Inilabas po ako ng mga kapatid Ay, ng kumpanya ko Ito, napakaganda. Di ba ako pastor nila? Ito, kayo yung miyembro ko. Nangangaral akong ganyan. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Ganyan na naman kayo. Nandiyan na pala yung mga pulis at mutawa. Pinalo ako ng bote sa ulo, yung alam mo yung tubig. Uy, pangaral ka dyan, huli na kayo. Ganyan. Tinangay ho ako. Dinala kami sa kulungan. Ito po, kahit matagal na nangyari. Pinalabas ako ng kumpanya ko. Sa kasabikan ko po na makita ang mga kapatiran. Pinagpupuntahan ko. Alam niyo po ba kung ano sinabi sa akin ng mga kapatiran? Pastor, wag mo muna kaming puntahan. Baka kami ay kayo matuntun, kami madamay. Wag muna. Po, sakit ng loob ko. Sipin mo, yung nang ipaalam ko sa kanila, masaya lang ako na ipaalam sa kanila na nakalabas ako. Kaya pinuntahan ko sila. Ang sabi sa akin, baka sinusundan ka. Pinawalan ka lang para malaman pa kung sino yung mga kasama. Hindi ko naman talaga naisip yung ganon. Pero nasaktan ako. Bakit? Sabi ko, ito pala ka kung pinaghihirapan ko mga kapatiran. Pag pala kulungan na, hindi na ako kasama. Mga 3 araw lang kapatid, nakalabas ako. Pinasok uli ako. Pumasok uli ako ng sabi ko, pasok nyo na lang ako kaysa sa puntahan ko pa yung mga kapatiran na ayaw na rin ako. Pasok nyo na lang uli ako. Gagawin nyo rin ba yan sa akin? Wala nang sumagot. Talaga, kapag ka nasa kagipitan at pagsubok, makikita mo ang mga ugali. Amen? So yun po mga kapatid, ang punto ko lang, negatibo man ang sitwasyon mo, pero tama ang pagtugon mo, tutulungan ka ng Diyos. Amen. Ito pa isang hadlang. Okay? Sakit ba? Maraming hadlang yan Inisa-isa ko lang. Yun lang pong mga matitindi na pwedeng gamiting hadlang. Sakit ba? Ito, tingnan nyo to. Umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh, pinuntahan niya si Job, at pinagsugat niya ang buong katawan nito, mula ulo hanggang talampakan. Nang magkagayon, si Job ay naupo sa tabi ng basurahan at kinikuskus niya ng bibingga ng palayok ang kanyang mga sugat. Verse 9, sinabi ng kanyang asawa, hindi ka ba magbabago? Sumpain mo na ang Diyos mo nang mamatay ka na. Sumpain mo na ang Diyos. Nakita niyo yung pong word, statement? Ano sagot ni Job? Hindi mo nalalaman ng iyong sinasabi. Kaginhawahan lang ba tatanggapin mo sa Diyos at hindi pati kahirapan? Sa kabila ng nangyari sa kanya, hindi rin nagkasala si Job o si Job kahit sa salita. Mga kapatid, ang tanong natin sa mensahe natin, sino ang humahadlang sa'yo? Minsan, ang humahadlang dito, sino humadlang? Katabi ba asawa mo? Sabihin mo nga sa asawa mo, wag mo akong ipigilan, papatayin kita. Pero mo sabihin ng asawa, sumpain mo na Diyos mo.
Grabe. Ako hindi ko rin masisisi yung asawa. To be honest, ha? Alam niyo kung bakit nasabi ron? Even she don't really mean it. Sa hirap na nakita niya na pinagdadaanan ni Job, kahit hindi niya gustong magsalita, gusto niyang maglabas ng kanyang nararamdaman. Pero yung sinabi niya, halos po panunumbat sa Diyos eh. Sumpahin mo na Diyos mo. Amen? Kasi nakita rin niya kung paano naglingkod yung asawa niya sa Panginoon. Ito pa ba mapapala mo sa ginagawa mong paglilingkod sa Diyos? Ito ang kapalit. Yung pinayagang kanya o inalaw niya na mangyari sa buhay mo, yung magkasakit ng ganyan? Oo. Tingnan niyo mga kapatid ang sabi roon. Ang sabi niya roon, tingnan niyo. Yung sugat niya, ginagano niya sa bibingga ng ano. Hindi siya kinakamutan ng asawa niya. Siya na mismo ang kumakamot saan? Sa sarili niya. Hindi natin alam kasi puro piksa, puro sugat, puro ano. Mga kapatid, yun po yung nangyayari. Pwedeng maging ito ang dahilan para hindi tayo maging effective na sa mga bagay na pwede natin gawin sa atin pong Panginoon. Amen. Pinipigilan, yung sakit po at karamdaman, pinipigilan ito na magawa po natin yung pwede mong gawin. Hindi ka na masigla tulad ng dati. Hindi ka na masaya dahil may nararamdaman ka. Maging yung mga taong concern sa iyo, pinahihinto ka na dahil nag-aalala sila. At ito ang mga basehan natin para huminto na rin. At ang masakit, mga kapatid, yung pwedeng ilagay ng kaaway sa isip o sa ating isipan, tulad ng inilagay niya sa isip ng asawa ni Job, na sumpain mo na ang Diyos mo. Kaya minsan kahit hindi natin gustong magsalita again, nakapagsasalita na tayo. Dahil sa hirap at sakit na nararamdaman natin at minsan yan pa nagiging dahilan para lumayo po tayo sa Panginoon at sisihin natin siya. Mga kapatid, iniisip lang natin na pinabayaan tayo ng Diyos. Hindi niya tayo tinutulungan. And because of that, lahat tayo humihinto na. Di ba? O, ba't wala na sa kapatid? Ayun, dahil nga meron pong sakit. Lalo na't hindi na nga po kaya. Pero kay Job, hindi ang mga ito ang naging hadlang para hindi niya maparangalan ng Diyos. Tandaan daw po natin ito, mga kapatid. Kahit may sakit pa tayo o may nararamdaman tayong hindi maganda, hindi po dapat ito ang mag-paralyze po sa atin. Bagkus, lalo pa nating ilapit ang sarili natin sa Diyos. Wala daw pong sakit o karamdaman na hindi niya kayang pagalingin kung nakikita po niya na sa kabila ng atin pong sakit at nararamdaman, sa Diyos pa rin tayo lumalapit at hindi tayo nagpapahadlang para magawa natin yung ipinagagawa niya sa atin. Amen po ba, mga kapatid? Meron tayong kapatid dito na meron po siyang kapansanan. Okay? Tingnan niyo po, kanginang umaga, nandun siya sa office. Alam niyo po ba kung ano inilapit sa office? Gusto daw po niyang mag-aser. Pero yung kondisyon niya, unbalanced. Halos, pwede ho siyang mabuhal pagka humali ang pagkakatayo. Hindi ho normal yung kanyang katawan. Nagulat ako sa office, nag-a-apply. Gusto raw po niyang maglingkod, mag-aser. Saan mo siya ilalagay? Paano kung biglang habang naglalakad at ina-aser kayo, biglang nabuhal? Napakabigat. Yung may diferensya ang umaakay sa mga miyembro para dalhin sa upuan sa halip na yung mga maayos ang siyang umakay sa kanya para paupuin. Pero tingnan nyo yung heart. Sabi ko, tapos may isa pa kanina na humingi ng prayer dahil po, resulta po yun nung nangyari po nung uminom tayo, yung sinaksakan tayo. Di ba, sinaksakan tayo, may mga
It so happened na yung pong naisaksak sa kanya, hindi naging maganda effect sa kanyang katawan. It caused him, parang hindi na ho siya nakalakad. Almost a year or 2 years po siyang nasa bed, nabaluktot na po yung kanyang paa. And salamat sa Diyos, unti-unti po siyang nakalakad. At nung makaramdam siya na pwede na siyang maglakad, hindi po yung normal na lakad, talagang hirap pa rin po siyang kaya inaakay. Alam niyo ba kapatid, ang layo nito doon sa kanilang lugar. Kayo na po ang sumagot, taga-Tibagan, Bustos. Pero linggo-linggo, narito, yung asawa niya, stroke, siya po, yun ang kanyang kondisyon. Pero lagi silang nandyan, sumasamba sa Diyos. Kanina pinag-pray ko, humingi ng prayer sa akin. Sabi ko sa kanya, nakikita yan ng Diyos. Na kahit alam mo sa sarili mo na nahihirapan ka, pero hindi mo hinahayaan na maging hadlang itong sakit mo para lang sumamba sa Diyos. Ang Diyos, mahabaging Diyos. Hindi kanya hayaan na patuloy na maghihirap sa iyong kondisyon. Maghimala sana ang Panginoon sa iyo. Amen? Tinitingnan din ng Diyos yan. Yung sa kabila na hindi na kaya ng iyong katawan, pero yung isip mo, yung espiritu mo, ay nagpipilit pa rin na gawin yung gusto mo dahil yun ang nagpapasaya sa iyo at kalooban ng Diyos. Hindi ka hahayaan ng Panginoon. Hindi ka pagtatagalin maghirap ng Panginoon. Amen po ba? And here is my conclusion. Sa totoo lang po, lahat ng binanggit ko, pwedeng maging hadlang sa layunin ng Diyos. Pamilya natin, kalagayan natin sa buhay, yung kawalan at kahirapan, mga pagsubok na mabibigat, at yung sakit at karamdaman. Pero ang pinakamalaking factor again na hadlang, hindi po ang mga iyan, kundi ang atin pong mga sarili. Kung paano po natin dinadala at tinitingnan. Kasi kahit akalain ng Diyos, mga kapatid, kakayanin natin sa biyaya po ng Panginoon. Basta sinabi mo sa sarili mo, hindi ito ang hahadlang sa akin para pigilan ako na gawin yung layunin po ng Diyos sa buhay ko. Sabihin niyo mga kapatid, no one can stop God. No one can stop God in fulfilling my destiny except me. Ikaw lang. Ikaw lang ang maaaring pumigil sa plano ng Diyos sa buhay mo dahil ikaw ang gagawa ng excuses para hindi mangyari ito. Pero kapag nandun yung willingness mo, nandun yung desire mo, at alam mo talaga na may calling ka at tinatawag ka ng Panginoon para sa Kanya, anuman pong mga hadlang nakapaligid sa iyo, name it, hindi yan ang makakapigil para po mangyari yung layunin po ng Diyos. At tingnan niyo po itong word ng conclusion natin. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Paghihirap ba? Kapighatian ba? Pag-uusig ba? Gutom ba? Kahubaran ba? Panganib ba o tabak? Ano sagot? Hindi. Ang lahat ng ito ay kaya nating mapagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Amen. Kaya nating mapagtagumpayan. Sapagkat sa verse 38, tingnan nyo. Sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan o kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. No one can separate us from the love of God. Amen? No one. No one can separate you and me from His love except you and me. Sa Diyos, hindi ka hihiwalay ng Diyos. Pero pwede tayong humiwalay dahil choice mo yun. Pinili mo na ilayo ang sarili mo sa Diyos. Tulad ni Demas,
na humaling na siya sa sanlibutan, kaya tumalikod na siya sa atin pong Panginoon. Church, sino ang humahadlang sa iyo? Ano ang ginagamit ng kaaway para pigilan ka sa bagay na dapat ay ginagawa mo? To be honest with you, ang layo na sana ng narating mo. Marami na sanang magagandang bagay ang naranasan mo kung hindi tayo napigilan sa mga bagay na pinlano ng Diyos sa buhay po natin. Pero this time, kailangan po, umayon tayo sa kalooban ng Diyos. Humakbang tayo ayon sa Kanyang dinidesign sa atin. Gaya po ng mensahe kanina, di ba? Lord, pag sinabi mo, susunod lang kami. Tayo pong lahat ay tumayo.